Welcome to Deep Dive. In this episode, we talk about the pineal gland, light, and consciousness. Since I'm going on an Anthony Peake binge, we reference his book, The Infinite Mind Field, a quest to find the gateway to higher consciousness. Magandang araw sa iyo. Nandito tayo ulit para maghimay ng isang napaka-interesanting paksa. Oo nga eh. May source tayo dito. Ang tanong niya, paano ba talaga gumagana yung ating kamalayan, yung consciousness natin? Malalim yan ah. Oo. At may personal na karanasan pa siya. Nakakarinig daw siya ng parang mga signals. Morse code daw. Parang ganon. Wow. Morse code? Yun yung sabi niya, para siyang human radio receiver. Ang hinala niya, baka may kinalaman dito yung HARP. Ah, yung project sa Alaska. Oo, yung US Defense Project na gumagamit ng high-frequency radio waves para pag-aralan daw yung ionosphere. So, eto, himayin natin. Sige. At alam mo, ang nakaka-intriga pa dyan, yung frequency na ginagamit ng HARP, nasa 2.7 hanggang 10 megahertz yun eh. Ah, mataas yun. Oo nga, mataas. Samantalang yung utak natin, yung mga brainwaves, mas mababa yun, mula delta, mga 0.5 hertz, hanggang gamma, mga 100 hertz lang. Oo nga, ang layo. Malayo. Pero may mga lumang pag-aaral na parang nagsasabi na may mga frequency na nakakaapekto sa mood. Talaga? Like ano? Halimbawa, yung 7.83 Hz. Yun yung Schumann resonance, parang tibok ng Earth. Nakakapagpasaya daw yun. Interesting. Kaya ang tanong, posible kayang yung naririnig niya nung may akda, konektado dito? O baka sa iba pang high-frequency emitters na mas malapit sa kanya? Ah, oo nga. Baka hindi HARP mismo. Pwede. Gaya ng ESC-80 sa Norway, isa ring malakas na radar yun pang-atmosphere din. O baka mga BAE Systems Facility sa UK. Kilala sila sa defense tech, di ba? Oo, may point ka dyan. Lalo na't nabanggit din niya na narinig niya ulit yung signal nung malapit siya sa dati niyang tinitirahan. Yun. Mas plausible yun, geographically speaking. At eto na, dito na papasok yung isa pang elemento ng kwento niya, yung pineal gland. Ah, eto na yung aabangan ng marami. Oo, naniniwala kasi siya na may isang karanasan siya, gumamit siya ng isang light device, tapos parang nagbukas daw yung third eye niya. Third eye? Okay. Nakonektado raw sa pineal gland. At eto raw yung susi para sa mas mataas na kamalayan, yung alam na raw ng mga mistiko, mga shaman noon pa. Tama. Actually, kung titingnan mo yung kasaysayan, yung simbolismo ng pineal gland, grabe, lumalabas sa iba't ibang sinaunang kultura. Oo, saan pa ba? Sa Egypt, halimbawa, yung glyph nila para sa nature, parang force of nature, ginamit din pala para sa pineal gland. Yung staff ni Osiris, may pine cone sa dulo. Ah, yung parang pine cone. Oo, tapos sa Hinduism at Buddhism, may konsepto sila ng panloob na liwanag o prakasya. Makikita mo rin yung pine cone symbolism sa ilang Buddha Grupa statues o kaya sa Angkor Wat. Grabe, consistent siya. Mismo, kahit sa Kabbalah ng Jewish mysticism, iniugnay yan sa luz o divine spark. Yung connection sa mas mataas na dimensyon, kumbaga. Pati sa Freemasonry, di ba? Yung all-seeing eye? Yun, yung nasa tuktok ng pyramid. Sabi nila, representasyon daw yun ng pineal gland. Kaya paulit-ulit talaga yung tema ng inner eye o yung tinawag ni Descartes na seat of the soul. Nakakabilib, no? Yung pagka-universal nung idea. Pero syempre, tanungin din natin, ano ba yung scientific take dito? Ano ba talaga ang alam natin sa pineal gland? Okay, sige. Sa siyensya, ang pinakaalam natin, ang pineal gland, siya yung gumagawa ng melatonin. Ah, yung para sa tulog. Oo, yung hormone na nagre-regulate ng ating sleep-wake cycle at apektado siya ng liwanag, lalo na yung blue light. Yung liwanag na pumapasok sa mata natin, may signal yan papunta sa suprachiasmatic nuclei, parang control center yan sa utak para sa body clock natin. Okay, melatonin.
Pero teka, may nabanggit din sa sources tungkol sa mga kristal. Oo. Meron siyang mga calcite microcrystals. Kristal talaga? Sa loob ng utak? Oo. At ang property nito ay piezoelectric. Piezo ano? Piezoelectric. Ibig sabihin, pag naiipit sila o nadianan, nagge-generate sila ng kuryente. Wow! Tapos may ebidensya rin na yung calcification nito, yung pagtigas dahil sa calcium deposits, nakakaapekto daw sa sense of direction ng tao. May mga pag-aaral sa UK, inugnay yung mataas na calcification sa parang mahinang direksyon. Talaga? Pati sense of direction? Oo, at posibleng maapektuhan din daw ng fluoride kasi mahilig dumikit ang fluoride sa calcium. So, kung may crystal siya na nag-generate ng kuryente, baka nga sensitibo siya sa external fields, electromagnetic fields, ganon? Posible. Yan yung isang speculation. At dito na rin pumapasok yung isa pang mainit na usapin na konektado dito, ang DMT. Eto na, DMT. Oo, N,N-dimethyltryptamine. Isang chemical na ang natural yan sa maraming halaman. At ayon kay Julius Axelrod, noong 1972, nasa utak din daw ng tao. Nasa utak natin, natural. Mukhang ganun niya. Ito yung active ingredient sa ayahuasca, yung vine of the soul sa Amazon. Yung sikat na yon. Oo. At ayon kay Dr. Rick Strassman, tinawag niya itong spirit molecule. Baka raw ang DMT ang susi para maka-access tayo sa ibang channel, kumbaga, ng realidad o baka parallel universes pa nga. Grabe, anong experience daw ng mga nakasubok? Well, nagre-report sila na nakaka-encounter daw ng mga kakaibang entities o nilalang o kaya nakakakita ng mga sobrang komplikadong geometric patterns na parang may sariling buhay. Wow, nakaka-curious talaga. So parang ang daming nagko-converge dito, no? May sinaunang paniniwala ng inner eye, Oo, tapos yung biology ng melatonin, sense of direction, yung crystals, yung piezoelectric crystals na baka sensitive sa EM fields. Tapos itong DMT na parang nagbubukas ng pinto sa ibang klase ng experience. exactly. At kung ilalagay natin yan sa mas malaking context, may mga teorya sa quantum physics, di ba? Oo. Yung OR? O yung kina Hameroff at Penrose. Ang idea nila, baka yung consciousness mismo nagmumula sa maliliit na quantum events sa loob ng neurons. Malalim na usapan yan, ah. Tapos, isama mo pa yung konsepto ni Aldous Huxley, yung mind at large, na ang utak daw natin parang filter lang, na yung totoong realidad mas malawak pa. Parang radio tuner lang yung utak. Parang ganun nga. So, ang tanong, posible kayang itong pineal gland, itong seat of the soul, siya yung nagsisilbing antena o tuner natin para dun sa mas malawak na realidad na yon? At baka yung DMT o meditation o ibang paraan, yun yung paraan para ma-access yun. Posible. Yan yung mga tanong na lumalabas. Grabe, ang dami nating napag-usapan. Mula dun sa personal experience nung may akda sa mga signal, Yung HARP, yung ibang facilities, hanggang sa papel ng pineal gland sa kasaysayan at siyensya. melatonin, crystals, calcification. At itong potential ng DMT, talagang nakakaisip? At dahil dyan, may iiwan tayong tanong para sa iyo na nakikinig. Ano yun? Kung iisipin mo, yung DNA natin naglalaman ng impormasyon, di ba? Ang pineal gland, posibleng gateway o inner eye. Tapos ang DMT, parang susi para magbukas ng ibang channels. Oo nga. Ano kaya talaga ang tunay na kalikasan ng realidad na nararanasan mo ngayon? Baka nga parang sa The Matrix lang, yung nakikita mo isa lang sa maraming posibleng channel na pwede mong pagtuunan ng pansin. Wow! Isang bagay na maaari mong pag-isipan.